Maaari nang makadaan sa EDSA ngayong holiday season ang mga provincial buses na mula sa Hilaga at Timog o Katimugang parte ng bansa. Matapos payagan ng MMDA ang kanilang biyahe kasabay ng inaasahang dagsa ng mga pasahero. Si Bernard Ferrer sa sentro ng Balita Live. Tama ka dyan, Naomi. Pinayagan nga ng MMDA ang provincial buses na makadaan sa EDSA ngayong holiday season. Kasunod dito, ng naasang pagdagsa ng mga biyahero pauwi sa kani-kanilang lalawigan. Sa pulong ng MMDA sa operators ng provincial buses, pinayagan nilang makadaan ang mga ito sa EDSA. Kasabay ito ng inaasang pagdagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, mula December 20 hanggang December 25 at January 3, 2025, ay papayagan ang provincial buses mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Habang mula December 26, 2024 hanggang January 2, 2025 ay buong araw silang makakadaan sa EDSA. Pagsapit ng January 4, 2025 ay muling pagbabawalan ang provincial buses sa EDSA. Paglilinaw ng MMDA kung ang provincial buses ay galing ng northern areas ay hanggang Cubao, Quezon City lamang sila papayagan. Kung galing naman sila sa southern areas ay papayagan sila hanggang PITX sa Parañaque City at terminal sa Pasay City. Welcome development naman ito sa ilang bus operators. Magandang nga yun, parang may alternate routes pa kami bukod dun sa dinadaanan namin ngayon sa Skyway from Quezon Ave or C5 plus itong sa EDSA. Sa ngayon, full book na ang ilang biyahe papuntang Bicol at Visayas bagamat tumatanggap pa ng walk-in. Tiniyak naman ng ilang bus company ang kanilang kahandaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Nagkaroon ng drug testing, random drug testing para po sa mga empleyado. Yung mga bus po na ginagamit po namin, lahat po yan chine-check up bago po patakbuhin po. Naomi, sa kasalukuyan umaabot sa 464,000 ang volume ng mga sasakyan sa EDSA. Inaasang tataas pa ngayong holiday season habang ang average speed naman ng mga sasakyan ay 18.7 kilometers per hour at inaasang bababa sa 15 kilometers per hour dahil naman sa trapiko. Balik sa iyo, Naomi. Bernard, saan dadaan yung mga provincial bus? Doon din ba sila dadaan sa mga bus lane? Naomi, bawal na bawal ang pagdaan sa EDSA busway, kaya yung mga provincial buses na pinayagan makadaan sa EDSA, sa normal na ruta, yung normal na dinadaanan ng mga sasakyan. Kasi yung EDSA busway, ito ay eksklusibong magagamit lamang ng mga city buses natin dito, maliban pa dyan yung mga ambulansya na may sakay na pasyente. Naomi? Meron na din bang solusyon pagdating doon sa palaging problema tuwing holiday season, yung mabagal na turnaround time ng mga buses? Sorry, Naomi, hindi ko masyadong narinig ang iyong katanungan. Maaari mo ba itong ulitin? Yung mabagal na turnaround time, meron na ba itong solusyon? Dahil inaasahan nga mas matagal at mas traffic ngayong holiday season. Regarding naman dyan, pinapayuhan ng MMDA yung publiko na planuhin ng maayos at maaga yung kanilang mga lakad at yung mga motorista naman natin pinapayuhan na maging disiplinado sa pagbiyahe. Lalo't ang ilan nga dito, Naomi, ay nasasangkot sa aksidente na nagiging dahilan naman ng pagbagal pa sa ilang bahagi ng Metro Manila, partikular na sa pangunahing lansangan sa EDSA at C5. Naomi? Maraming salamat, Bernard Ferrer.